Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha, si Ma'am Catherine ay spotted, no? Naka-green cap siya, nasa airport, nasa aeroplano mga kabrero. Naka-sombrero po na green, tapos nakakulay ng mga kabrero, tapos may siya and long pants, phenomenal office queen. Tapos ay sinalubong siya dito ng parang isang stewardess, no? Mga kasombreros. Tapos ay nga, no? Parang may nagka-camera sa kanya na sumusunod mga kasombreros. If I'm not mistaken, ay glam team niya mga kasombreros. So, hindi ko lang kung bakit siya sinalubong, no? Ng isang stewardess. Parang dito na to sa local, no? Yung kanyang dito yung sumalubong sa kanya mga kasombreros. Tapos may mga sa gilid niya, parang meron pang mga crew ng airport na nakakulay blue mga kasombreros. Tapos ay parang wini-welcome si attorney mga kasombreros, no? Si one of the most influential celebrities ngayong 2025 mga kasombreros as awarded by Eduk Circle. Tapos may yung shades niya nakalagay dito sa kanyang t-shirt lang nakasabit mga kasombreros. But correct me if I'm wrong, ito po ay kasi yung nakalagay dito LSG Sky Chefs na parang pangalan ng airport or parang cargo mga kasombreros, no? But if I'm not mistaken ay matagal na rin ito. Nakalagay dito ay August. So parang ano siya, parang matagal na ito mga kasombreros na video mga kasombreros, no, na kung saan nga ay siya ay naspatan sa airport mga kasombreros. So parang kung hindi ako nagkakamali, papunta siya ng BKK or Bangkok, Thailand mga kasombreros, na kasama nga ang kanyang mga glam team nito mga kasombreros. But correct me if I'm wrong, no, kung ako po ay mali mga kasombreros. So, pero yun po as far as I can see ay matagal na ito mga kasombreros, no? And then ito, next item natin mga kasombreros. So, update tayo ha. Si Sir Alden nag-post ng teaser, no? Ng Stars on the Floor mga kasombreros. Kahapon, yung picture, sabi niya dito ay 2 days to go before the final dance battle nga ng Stars on the Floor. Na so dapat 1 day to go na lang kasi nga parang na-late yung pag-post niya kanina mga kasombreros, no? Ito po ay ang final battle, no? Final dance battle ng Stars on the Floor nga na 7:15. Tapos ang nakalagay dito na nasa picture ay si Ma'am Thea Astley mga kasombreros, no? So bukas aabangan natin ito, no? Talagang grabe, no? Kakaiba yung concept nila, although nag-expect ako na kasi dapat collab-anan, collab mga kasombreros na mga vloggers and artista. So sana sa susunod yung magiging segment nila yung talaga mga galing talaga sa mga hindi kilalang mga tao pero may mga talent sa pagsayaw, no? Sana ganun mga kasombreros, no? Para mabigyan naman ng chance at spotlight yung mga alam mo yung ordinaryong mamamayan sila pero may mga talent talaga sa pagsasayaw mga kasombreros. So sana hoping na ganun kasi ito sila mayayaman na to sila, no? Mga sikat na rin mga kasombreros, no? Mas lalo pa silang sumikat. Pero mas maganda kapag sana, no, kapag mga random people ba, mga random na mga contestants, tapos may talent sa pagsasayaw talaga. So sana, no, hoping na ganun mga kasombreros ang gagawin ng management ng Stars on the Floor. Pero alam ko may ibang project na naman si Sir Alden na gagawin. So aabangan natin yun mga kasombreros. And then ito, so may isang fan na nagpa-picture kahapon. Pinost ito ng isang admin kanina, pero ito po ay si Josh Ford. So parang ito, no, maliit pa si Josh Ford dito mga kasi si Josh Ford ay sumikat din. Isa rin itong GMA artist. Tapos nung pumasok pa siya sa Pinoy Big Brother sa bahay ni Kuya ay mas lalo pa siyang sumikat. Pero dito parang totoy pa si Josh Ford mga kasombreros. So parang pinost lang ng isang admin mga kasombreros kina. So good times ahead. So naka-red dito si Soiti, no? Fresh na fresh din dito si Soiti, oh. Si Pops Alden at saka si CEO, no? Sir Alden Richards nga kasi ang cute, no, at saka ang kulit. Parang si Josh Ford ay totoy pa dito. Tapos ngayon ay malaki na siya mga kasombreros, no?
And then ito, next item natin. So, hindi ko nabasa to kanina. Pinost ni Sir Alden sa kanyang, sa kanyang Facebook account. Doon sa Sting nga, no? Sabi niya dito sa kanyang caption ay, sige nga, pakita nyo nga hataw effect ng Sting sa mga galawan nyo. Tapos may dalawang mata, no? Abangan ang announcement sa October 18 sa Sting, no? TikTok Sting Philippines. Sting lang yan challenge. Promo runs from October 18 bukas, no? Hanggang October 31, 2025 per DOH, FDA, CFFR per namin. Talagang binasok pa pati yung permit number nun. Pero yun, hindi ko alam kung matutuloy talaga yun, no? Kasi may mga times na sinasabi niya na magla-live siya, may times na prank lang yung pagla-live niya sa TikTok, mga kasembres, no? Ni Sir Alden. Pero abangan ko yan, yung kanyang pagla-live, mga kasembres, or matutuloy ba or hindi, mga kasembres, no? Kasi alam naman natin minsan, nagbabago ang, ang plano ni Phenomenal Box Office Cinema King. Minsan ay go, minsan ay hindi. So, inaabangan ko nga rin yung kanyang Milan Fashion Week sa Italy. Parang hindi na siya tuloy, no? Kasi parang wala tayong nababalita ang plano niya na pupunta. Pero baka bukas sa makalawa ay makita na natin na mag-post siya sa kanyang Instagram story ng ticket na papuntang Italy. Kasi ganun minsan yung nagsusurprise si Phenomenal Box Office Cinema King. So, pero abangan natin yan, mga kasembreros. And then ito, so next item natin, mga kasembreros. So magto-throwback ako ng konti, no? Ito yung time na, no, na birthday ni Ma'am Catherine, na kung saan ay may isang glam team niya, tapos glam team member, parang kasi nakita niya si Ma'am Catherine at Sir Alden sa parang kumukuha ng drinks, tapos eksena, tapos pinag niya si Catherine. Ang time na to kasi meron siyang parang trick pan na maliit, tapos yung Catherine ay sumayaw sa may drinks, mga kasembreros, no? Ito ni Box Office Cinema Queen. So parang bata parang bata lang si Cinema Queen, si Phenomenal Box Office Cinema Queen. So ang glam team na dito ay kompleto, of course, na nung birthday niya 2023, mga kasembreros, no? Tapos 2024 o 2024 kasi bago ito yung March yun, so bago yung Hello Love Again nila na ginawa, mga kasembreros, ay umattend pa sila ng andito sila Sofia Andres, no, and then yung sina Justin Benitez, si Eunice, si marami, no, si Team Yap at Team Yap, si Boop Yap, no, saka si sinabi yung kanyang kapatid na si Boop Yap, at saka yung basta kompleto sila dito, mga kasembreros, no? So yun po, and then yan, na-throw lang ito, mga kasembreros, no? Hindi mo katay, sana pagbigyan naman na sila ulit na mag-celebrate. And then ito, last time, so throwback ulit ito, kasembreros, ha? Yan, kasi ako dito yung time kasi diba talagang siya na parang bat, no? Tapos Sir Alden ay nag-slide din after ni Ma'am Catherine. Alam niyo, parang sinasakyan na parati pag yung dalawang to parang nagkulitan, parang bata, no? Sabay-sabay lang din sila, mga kasembreros, na parang pag seryoso, pag trabaho, pag acting, pag kuwela, no? Ganon, nasasabayan nila yung kanilang mood, mga kasembreros. Kaya talagang itong dalawang to, kumaga pa nag-vibe, swak na swak yung kanilang ugali pareho. Kasi pag naging childish din si Ma'am Catherine, parang childish, parang alam niyo, sasakyan nila yung trip ng bawat isa. So ganun siya, mga kasembreros, no? Sa simpleng language, no, nasasakyan ng bawat isa yung trip ng bawat isa. So ganun, mga kasembreros. Ang cute lang, ang cute, no? Kasi nagpa-slide pero ito ay throwback lang, no, during the birthday of Ma'am Catherine, of course. So in the meantime, yun lang po sa ating Kathleen items, no. Sana po ay pakinggan po natin ng Word of God. Today is October 17, 2025, Friday na po, no. Dito finally weekend na bukas, mga kasembreros, pero tayo pa ay magtatrabaho pa rin. So yun lamang po, no. Sana po ay pakinggan po natin ng Word of God, mga kasembreros. Para po sa ating Word of God is the best po nito, ha. Ang title po natin, Hindi sa Espada. Jeremiah 39:18, For I will surely deliver you,
God speaking, and you shall not fall by the sword, no, espada, but your life shall be as a prize to you because you have put your trust in me, says the Lord. Napakaganda nito mga kasambreros, no? So, hindi daw mamamatay sa espada, hindi kumapababagsak sa espada, pero ang ating buhay daw pala, ay mga tao nagtitiwala sa kanya, yung tiwala, yung trust, yung pananampalataya ay nasa Panginoon mga kasambreros. Ang ating buhay daw ay parang magiging premyo, no? Magiging prize mga kasambreros kasi nga ay nilagay natin yung ating pananampalataya, yung full trust, no? Yung complete trust natin sa Panginoon mga kasambreros. So yun po yung sekreto ha. Hindi lang basta-basta na yes, niligtas tayo ng Panginoon, no? He gave us salvation, pinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ, no? Para maging daan sa kaligtasan at sa buhay, no? At saka sa reconciliation mga kasambreros. Pero, ang mga tao may pananampalataya sa Panginoon, sabi dito, because you have put your trust in me, no, says the Lord mga kasambreros. So, dahil nilagay natin yung ating pananampalataya sa Panginoon, ang ating buhay ay parang isang premyo. So alam niyo po yung premyo, hindi literal ha na tayong pambayad sa mga utang or parang sa mga dapat bigyan. Hindi po. Premyo, ibig sabihin dahil tayo ay Christ-like, dahil tayo ay may spirit of the Lord Jesus Christ, ibig sabihin dahil meron tayong spirit of the Lord, meron tayong fruit of the Spirit, no? Ano yun, no? Love, joy, peace, patient, no? Naging patient tayo mga kasambreros, gentleness, kindness, faithfulness, self-control, nandyan pa yung humility, no? Nandyan pa yung knowledge, yung good character, and so on mga kasambreros. So, parang yun, no? Parang nagiging premyo tayo sa ating asawa, sa ating anak, sa ating magulang. Kasi dito talaga na-realize mga kasambreros na sobrang kayamanan pala talaga, no? Na maituturing mga kasambreros yung mabait na anak, loving na magulang, masipag na magulang, caring na magulang, kapatid na mapagmahal. So, yung loving at saka understanding na family members pala natin, talagang tunay siyang kayamanan, no? Kasi kunyari, kung wala kayong makakain, magtatrabaho lang kayo, mag-earn kayo ng pera, makakabili kayo ng bigas, makakabili kayo ng ulam, makakabili kayo ng mga kailangan nyo. Pero, kung ang magulang mo at saka anak mo, kapatid mo ay mga pasaway, hindi pwedeng sabihin na, sige, magtatrabaho ako para bibili ako ng kapatid na mabait at saka mabuti at saka loving or asawa na mapagmahal. So, hindi mo siya nalabibili mga kasambreros. So, dito talaga na-realize na sobrang precious, no? Parang invaluable, parang hindi siya nabibili ng pera yung mga bait na anak, kapatid, asawa, magulang, and so on mga kasambreros. So hindi mo sila pwedeng bayaran or parang hindi mo pwedeng bilhin sa isang drugstore or sa isang mall or sa isang grocery store or sa isang market or sa isang palengke dyan. O pabili nga ako ng isang loving na anak o isang loving na asawa o isang loving na magulang. So hindi, parang dito mo talaga na-realize na they are more precious than gold mga kasambreros. More precious than money. Yes, of course, kailangan natin ng pera, no? Kasi bilang tao, may pangailangan tayo, no? Sabon, bigas, pagkain. So, kailangan natin ng pera para makabili nun. Pero, ang mga mababait at saka loving na magulang at saka family members, talagang mas mahal sila at saka mas kayamanan mga kasambreros. So, dito, no, si Prophet Jeremiah mga kasambreros, no, sa chapter 39 verse 18, ay ito po yung scenario dito na kung saan ay kung babasahin natin ang verse na ito, tayo po ay nire-remind ng Panginoon ng kanyang katapatan, ng kanyang faithfulness mga kasambreros at pag-ibig na dakila mga kasambreros towards sa kanyang mga tao, no? Sa mga tao nagtitiwala at may takot at may pag-ibig sa kanya, iniibig siya mga kasambreros. It's a beautiful promise that brings hope and assurance in times of trouble. Just imagine the fleeing of being surrounded by God's protection, knowing that He has promised to rescue us from our struggles. Napakaganda nito mga kasambreros, no? Kasi ang ating pamilya, ay hindi naman sila ng pagkakataon, nandyan sila, di ba? Hindi sila ng pagkakataon ay nasa tabi natin sila. So, ang Diyos natin, ang forever natin na protection, siya ang kumapay yung pangako niya, talagang mapagkakatiwalaan yan mga kasambreros. Kung ang tao, pag nangangako, napapako, ang Diyos po natin kapag nangangako ay natutupad ito. Kapag tayo ay sumunod at saka nanampalataya sa Kanya,
Kailangan may faith, no, may work, tapos work na may faith, no, may pananampalataya mga kasembreros. Dapat magkatambal at saka magkadikit ang dalawang ito, faith and work in faith mga kasembreros. Kasi may mga taong ano naman tawag dito, parang yes, nagtatrabaho lang sila ng sarili, nakaka-earn sila ng pera, pero wala silang pananampalataya sa Panginoon. Bakit mo masasabi? Kasi wala silang panahon, no? Hindi pasok sa kanilang agenda or sa kanilang schedule araw-araw ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, pagpapakain ng ating kaluluwa. Kasi doon tayo tinuturuan ng Panginoon ang Biblia po ay punong-puno ng instructions para po sa pangako. Kumbaga pa yun yung guide natin mga kasembreros na makita yung pangako at saka matuntun ba yung pangako ng Panginoon mga kasembreros. Because without the Holy Bible, magiging bulag, no? At saka magiging siguro sasamba na lang sa Diyos-Diyosan ng mga tao mga kasembreros kung hindi nila alam na bawal palang sumamba at saka galit ang Panginoon pag sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, pag lumuluhod tayo sa mga nilikhala ng tao na anyong tao, mga anyong hayop, no? So, ganun. And so on, marami pa. And yun yung promises, yung kanyang assurance ng kanyang pangako, mga kasembreros. Have you ever felt overwhelmed or afraid? This verse speaks directly to those moments, telling us that we don't have to face our challenges alone. So, hindi tayo nag-iisa, mga kasembreros. Yes, ang ating asawa, kapatid, magulang, and so on, best friend, mga kasembreros, may mga times na hindi natin sila makakasama or nakakasama physically, but the Lord Himself, since His omniscience, no, talagang all-present na Panginoon, mga kasembreros, ang ating Panginoon. So, kahit saan tayo mapunta, no, kahit saang bansa tayo mapunta, kahit nasa CR, kahit nasa kwarto, kahit nasa ilalim, nasa itaas, kahit saan tayo mga kasembreros, kahit sa himpapawid, kahit nasa ilalim ng lupa, kahit saan, no, kahit nasa impyerno, kahit sa parang yung presence niya is kahit saan, kahit sa Germany, America, Israel, Egypt, Iraq, Iran, kahit saan, mga kasembreros, kasi siya ay Diyos because He is omnipresent, no? He is God, mga kasembreros. We invite God's powerful presence into our lives by putting our trust in Him. So ito talaga yung pinakasikreto dito, mga kasembreros, no? Hindi tayo kasi sa time ng scenario na ito, no, sa time ni Jeremiah, na itong verse na ito, chapter na ito, mga kasembreros, ay bihag sila, no, ng mga Babylonians, mga kasembreros, or mga Iraq na sa present time, ang bansang ito ay sa Iraq, mga kasembreros, no. So, bihag sila at that time. So, kung kaya sinasabi dito na hindi sa espada, kasi yung time na ito ay talagang magulo, mga kasembreros, ang Israel, yung mga piniling tao ng Panginoon, because nagkasala sila sa Panginoon. So pinahintulot ng Diyos na sila po ay mapasakamay na mabihag ng mga Babylonians, mga kasembreros. And sa buhay natin ganoon din inaalaw ng Panginoon na nagkakasakit tayo, minsan nagkakaproblema sa pamilya, inaalaw niya yung mga yon kasi minsan natatanggal tayo sa trabaho, inaalaw niya yung mga yon because He wants to redirect our path, no, redirect our choices, our plans, our minds, mga kasembreros, our faith, no. He wanted to renew and refresh our faith, mga kasembreros. And ang Diyos natin kasi, agenda niya, isa sa mga agenda niya talaga yung gumawa siya ng mga bagong bagay. Okay? Our God is, parati siyang, may mga moments na sinusurprise tayo ng Panginoon because He wanted to create a new thing, no? A new surprise, a new, a new place, no? Dadalhin tayo sa panibagong lugar, sa panibagong plano, na mas maganda, mas mabuti, at mas mainam para sa atin, mga kasembreros. Kapag tayo po ay nananalig at may pananampalataya sa kanya, mga kasembreros. So napakaganda actually ng word na ito, ng verse na ito sa Jeremiah 39, mga kasembreros. Yung ating final thought dito ay hindi tayo maaano because God's protection is assurance sa atin, no? Kapag tayo po ay nagtitiwala. Okay? Ang ating keyword dito at ang dapat na gawin natin, may tiwala. We trust and we fully trust, mga kasembreros, sa Panginoon because He alone can save and protect us from any harm and danger. And if God allows yung ating mga circumstance, yung ating mga problema sa buhay, He has a reason. Okay? And ang reason na iyon, mga kasembreros, ay para rin sa ating ikabubuti. Okay? Huwag nating isipin na kinakatuwa ng Diyos na tayo po ay saktan. Hindi po. Okay? Minsan tayo rin na may kagagawa ng ating problema, no? Minsan sinabi ng magulang mo na, huwag ka maganto, huwag ka maganyan. Ikaw naman kasi may kasalanan kasi ang tigas ng ulo mo, hindi nga. So, ikaw nagdurusa, no? Parang ganun, mga kasembreros. So, that is why
it's really important to trust and trust and trust the Lord who created the heavens and the earth, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of prophets Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, and so on mga kasmas. Always and always yun na magtitiwala tayo. Alright? So napaganda ng word na ito. But in the meantime, ayun lamang po no, sa ating nga salita ng Panginoon, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pagtitiwala, complete trust mga kasembreros at pag-asa sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros. Paalam po.